Sa maputik na kagubatan ay nagpatuloy ang malupit na hunter exam, na kung saan ay pakapal ng pakapal ang hamog sa paligid. Kaya sinabi ng isang lalaki sa kanyang mga kasamahan na sasamantalahin nila ang makapal na hamog, upang tapusin si Hisoka na sinang-ayunan naman ng lahat. Nang maramdaman ni Killua ang magaganap na sakuna sa kanilang paligid, agad niyang sinabihan si Gon na kailangan nilang bilisan ang pagtakbo at lumayo mula sa payaso. Inabisuhan ni Gon sina Kurapika at Leorio na bilisan din ang kanilang pagtakbo upang sabay silang lahat, na kung saan sinabihan siyang huwag silang alalahanin at mauna na sila sa harap. Habang nag-aalala si Kurapika na baka maligaw sila sa sobrang kapal ng hamog, sinabi ni Leorio na hanggat nakikita nila ang ibang mga kalahok sa harap ay hindi ito magiging problema. Ngunit napahinto sila nang biglang nagsibagsakan ang ulo ng mga ito at nabunyag na isa pala itong ilusyon upang akitin ang sino man na lumapit, saka sila kakainin ng dambuhalang halimaw na pagong. Walang nagawa ang mga kalahok kundi ang tumakbo sa takot, habang dahan-dahan namang pinapaligiran sina Kurapika at Leorio ng mga ito. Sa kabilang dako naman ay hindi nakaligtas ang ibang mga kalahok nang maapakan nila ang mga kabute na naglalabas ng usok, na kapag nalanghap ng sinuman ay agad na mapaparalisa at mawawalan ng malay. Habang paunti ng paunti ang bilang ng mga kalahok ay nahihirapan ng iba na matukoy ang tamang daan, kaya nang marinig nila ang examiner na pinaalalahanan silang sumunod ay agad silang tumakbo sa kinaroroonan nito. Ngunit gaya ng inaasahan, isang patibong na naman kung saan ay ginaya pala ng isang kakaibang ibon ang boses ni Sotots, upang akitin at linlangin ang mga kalahok. Samantala, dahil sa mga sigaw na narinig niya sa paligid ay nagsimulang mag-alala si Gon sa kaligtasan ni Kurapika at Leorio, nang bigla silang mahulog sa bibig ng isang higanteng palakang nagtatago sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi nagtagal ay isinuka rin sila ng palaka nang malasahan nito ang nakakadiring juice ni Tompa na hinaluan ng gamot, na kung saan ay masaya si Gon na nakaligtas sila dahil sa juice ng punggok, ngunit sinabi ni Killua na kayang-kaya niya pa ring lumabas sa tiyan ng palaka kahit wala ang tulong nito. Kasabay nito, kasalukuyang nilalabanan ni Leorio ang higanteng pagong upang mabuhay, habang winawasiwas siya ng halimaw sa ere ay tumalon si Kurapika at sa kanya ito sinaksak sa mata gamit ang kanyang sandata. Namimilipit ang halimaw sa sobrang sakit, dahilan upang mabitawan nito si Leorio na kung saan ay naging pagkakataon ito upang makatakas ang dalawa. Ngunit habang tumatakbo ang dalawa ay namataan nila si Hisoka, na pinapaligiran ng grupo ng mga kalalakihan kanina na binabalak siyang kalabanin. Lumalabas na nais ng nasabing grupo na umatras si Hisoka sa exam dahil sa tingin nila ay hindi ito karapat-dapat maging hunter, na kung saan ay sinagot sila ng payaso na hindi niya na kailangang umatras dahil papasa siya ngayong taon. Ikinainis ito ng grupo kaya tinangka nilang salakayin ng payaso, ngunit isang malumanay na pagwasiwas lang ni Hisoka ng kanyang baraha ay napatay niya ang halos lahat sa kanila, maliban sa pinuno ng grupo na sinubukang tumakas subalit inabutan siya ng baraha nito na tumapos sa kanyang buhay. Labis na ikinagulat ng dalawang baguhan ang walang kahirap-hirap na pagkitil ni Hisoka sa buhay ng mga kapwa kalahok, kaya nang tanungin sila nito kung nais ba nilang sumali ay mabilis silang tumakbo sa magkabilang direksyon. Ngunit wala pang isang minuto ang nakalipas ay bumalik si Leorio upang labanan si Hisoka, dahil hindi niya masikmura ang tumakbo matapos niyang masaksihan ang ginawa nitong pagpatay. Ngunit nang salakayin niya ito ay madali lang siyang nailagan ng payaso. Dito napagtanto ni Leorio kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang karanasan sa pakikipaglaban. Kaya sa sandaling tatapusin na sana siya nito nang biglang may sumalakay sa payaso, na kung saan ay dumating pala si Gon na dala ang pamingwit nitong sandata upang iligtas ang kaibigan, habang napagtanto naman ni Killua na wala na si Gon sa kanyang likuran. Humanga si Hisoka sa katapangan ni Gon lalo na sa dala nitong sandata, kaya nagsimula siyang maglakad papunta sa kinatatayuan ng bata, nang biglang bumangon si Leorio upang muling sumalakay ngunit binigyan siya ng payaso ng isang malakas na suntok sa mukha. Dahil dito ay agad na sumalakay si Gon at sunod-sunod na inatake si Hisoka, ngunit tila balewala ang kanyang pagsisikap dahil walang kahirap-hirap itong naiilagan ng payaso. Naisip ni Gon na gumamit ng lupa bilang diversion at saka siya lumitaw sa likuran ni Hisoka upang sumalakay, ngunit nahuli siya ng kamay nito na kung saan ay sinakal siya ng payaso habang naaaliw itong pinagmamasdan ang mukha ni Gon na nasasaktan. Nang mapansin ng payaso na parang mawawalan na ng malay si Gon ay agad niya itong binitiwan, saka sinabing hindi niya umano papatayin si Leorio dahil pumasa ito sa kanyang pamantayan kagaya niya. Tinanong ni Hisoka si Gon kung kayan itong pumunta mag-isa patungo sa phase 2 ng exam,
At nang tumango ang bata ay pinuri niya ito bago umalis patungo sa lokasyon ng Phase 2 habang bitbit ang walang malay na si Leorio. Nang makaalis ang payaso ay dumating si Kurapika upang kamustahin si Gon, na kung saan ay magkasama nilang binagtas ang masukal na kagubatan patungo sa lokasyon ng Phase 2 ng exam. Makalipas ang mahaba-habang pagtakbo ay sa wakas nakarating sila Gon sa lokasyon, at ito ay dahil sa tulong ng matalas na pang-amoy ng bata ay nagawa niya itong matunton sa pamamagitan ng pag-amoy sa pabango ni Leorio na parang kinagat ng mga bubuyog ang mukha. Dahil sa lakas ng suntok na binigay ng payaso sa kanya ay nakalimutan ng Wukong kung paano siya nagkaroon ng mga pasa sa mukha. Dahil dito ay napagkasunduan ni Kurapika at Gon, na mas makakabuti na huwag na nilang sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila si Killua na hindi makapaniwalang nagawang makarating ni Gon sa lokasyon, lalo na nang malaman niyang ginamit ni Gon ang matalas niyang pang-amoy upang matunton ang lugar. Naagaw ang kanilang atensyon nang magsalita si Sotots, na inihayag ang pagtatapos ng kanyang pangangasiwa sa kanila bilang examiner sa Phase 1 ng exam. Ipinaliwanag niya sa lahat na magaganap ang Phase 2 ng Hunter exam sa lugar na kinatatayuan nila, na tinatawag na Bisca Forest Park at saka binati silang lahat bago naglakad paalis sa lugar. Muling naagaw ang kanilang atensyon nang bumukas ang malaking tarangkahan sa kanilang likuran, na kung saan ay nagsalita ang isang magandang dalaga na inutusan silang pumasok at ipinakilala ang sarili bilang kanilang bagong examiner na si Menchi, habang nagpakilala naman ang isa pang examiner na si Buhara na kamukha na nakalaban ni Wolverine sa X-Men. Nagulat ang lahat nang bigla silang makarinig ng kakaibang tunog, na kung saan ay nanggaling pala ito sa kumukulong tiyan ni Buhara na kanina pang nagugutom, kaya inihayag na ni Menchi sa mga kalahok na ang gagawin nila sa Phase 2 ay magluto. Hindi ito inasahan ng mga kalahok at marami ang hindi sumang-ayon dahil bakit umano sila magluluto, kaya sinabi ni Menchi na silang dalawa ni Buhara ay mga profesional na gourmet hunter. Nagsitawanan ang mga kalahok dahil umasa pa naman sila na magiging kapana-panabik ang ibibigay na pagsubok, ngunit mga hamak na gourmet hunter lang umano ang makakatagpo nila. Nang magtanong si Todo kung ano naman ang lulutuin nila ay ipinaliwanag ni Buhara na baboy ang pangunahing sangkap ng kanilang lulutuing putahe, malaya silang gumamit ng kahit anong uri ng baboy na mahuhuli nila sa kagubatan ng Bisca, at lulutuin nila ang baboy gamit ang mga nakahandang kasangkapan na nakikita nila sa bakuran. Dapat masarapan silang dalawa sa kanilang ihahandang putahe, at pinayuhan sila ng babae na hindi lang lasa ng pagkain ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, dahil susuriin din nila ng mabuti kung paano nila ito niluto at sakalang matatapos ang exam kapag nabusog na silang dalawa. Matapos maipaliwanag ang lahat ay idineklara na ni Buhara ang pagsisimula ng Phase 2 ng Hunter exam, na kung saan ay mabilis na nagsitakbuhan ang mga kalahok upang maghanap ng baboy na lulutuin. Humanga naman si Menchi sa kapilyuhan ni Buhara dahil sa pinili nitong putahe, na kung saan ay isang uri lang pala ng baboy ang makikita sa Bisca at hindi ito madaling hulihin. Habang nahihirapan ng iba sa paghahanap sa nasabing baboy sa gubat, aksidenteng natuklasan nila Gon ang isang pulutong na mga dambuhalang baboy na abala sa pagngunguya ng mga buto. Mabilis silang nagsitakbuhan nang habulin sila ng mga ito, na kung saan hindi nila inasahan na ganito pala kabangis na baboy ang kanilang binabalak na hulihin. Kilala ang mga baboy na ito sa pagiging agresibo, at sa nguso nilang malabakal sa tigas na kayang dumurog ng bato at paliparin ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Nang sinubukan ni Gon na pabagsakin ang isa sa kanila ay pinalipad rin siya ng baboy, na kung saan ay muli siyang sinalakay nito ngunit mabilis siyang nakailag kaya tumama ito sa malaking puno. Dahil sa lakas ng impact ay nagsibagsakan ang mga prutas ng puno na tumama sa noo ng baboy dahilan para mawalan ito ng malay. Nang mapansin ito ni Gon ay malakas niyang pinalo ang noo ng baboy na tumapos sa buhay nito, na kung saan ay humanga si Killua dahil mabilis umanong nalaman ni Gon ang kahinaan ng baboy. Napagtanto ni Kurapika na ang nguso ng mga baboy na ito ay nag-evolve upang protektahan ang kanilang malambot na noo, kaya nang malaman ito ng iba ay agad nilang pinunterya ang noo ng mga ito, na kung saan ikinagulat ng dalawang examiner nang bumalik ang mga kalahok dala ang napakaraming baboy. Nang matapos sila sa pagluluto ay isa-isang kinilatis ni Menchi at Buhara ang mga putahe, na kung saan ay nagustuhan ng matako na si Buhara ang luto ni Todo maliban kay Menchi na binigyan siya ng ekis. Nagprotesta si Todo sa desisyon ni Menchi gayong hindi niya pa ito natitikman, ngunit iginiit ng babae na halata sa itsura ng baboy ang kalidad ng kanyang niluto. Sunod namang nilapag ng kalbong si Hanzo ang kanyang putahe sa mesa upang ipatikim sa dalawa,
ngunit ganun din ang sinapit ng kalbo katulad ni Todo na kanyang ikinadismaya. Nagpatuloy ang ganitong eksena sa mga sumunod na kalahok na ikinainis ni Menchie dahil pare-pareho lang ang ginawa nilang pag-ihaw sa baboy at walang ni isa sa kanila ang kayang mag-effort. Napagtanto ni Kurapika na hinuhusgahan ang kanilang pagluluto base sa kanilang pagiging malikhain at matinding obserbasyon sa nilulutong pagkain. Ngunit nang inilapag ni Leorio ang kanyang putahe na nilagyan niya ng bandila ay hinagis ito ni Menchie, at ganon din ang ginawa niya sa niluto ni Gun dahil wala itong pinagkaiba sa mga nagdaang putaheng inihain kanina. Kaya nang pagkakataon na ni Kurapika na ipakilatis ang kanyang nilutong putahe ay tila nagkaroon siya ng pag-asa ng tikman ito ni Menchie, ngunit agad itong naglaho ng ihagis din ito ng babae na kanyang ikinagulat. Ipinaliwanag ni Menchie kay Kurapika na mahusay naman ang pagkakagawa ng putahe, ngunit wala nga lang itong kalasa-lasa kaya balewala rin ang maganda nitong itsura. Nang maubos na ni Buhara ang lahat ng pagkain ay tumayo si Menchie upang ideklara na tapos na ang Phase 2 at walang ni isa sa kanila ang nakapasa. Siyempre marami ang hindi sumang-ayon kay Menchie, lalong-lalo na si Todo na sinira ang ihawan upang bigyang diin ang kanyang labis na pagtutol sa hindi makatarungang desisyon ng babae. Iginiit ni Menchie na wala man lang ni isa sa kanila ang naglaan ng effort at nagseryoso sa pagluluto. Hindi nila kayang lumikha ng isang panibagong putahe at sa madaling salita ay wala silang kakayahan na mag-improvise. Mas lalo itong tinutulan ni Todo dahil sumabak siya sa hunter exam para maging blacklist hunter at hindi isang tagaluto, at hindi siya papayag na isang hamak na gourmet hunter ang hahadlang sa kanyang pangarap. Sinagot siya ni Menchie na wala siyang magagawa dahil isang hamak na gourmet hunter ang kanyang examiner at sinabihan niya itong bumalik na lang sa susunod na taon. Hindi na napigilan ni Todo ang kanyang matinding galit at tinangkang salakayin ang babae, ngunit hinampas siya ni Buhara na kung saan ay tumilapon siya sa malayo. Ikinainis ni Menchie ang pangingialam ni Buhara ngunit sinabi ng mataba na kung hindi siya nakialam ay malamang natapos na ang buhay ni Todo sa mga kamay ng babae, na kung saan ay ipinaliwanag ni Menchie sa lahat ang matinding hirap na pinagdadaanan ng mga gourmet hunter sa pangangalap ng mga sangkap ng kanilang lulutuin. Nabasag ang katahimikan ng lahat at napatingala sila sa langit nang biglang may nagsalita, na kung saan ay namataan nila ang isang airship na lumilipad sa himpapawid. Nang mapansin ng ilang aplikante ang nakalagay na tatak sa nasabing airship, ay agad nilang napagtanto na pagmamayari ito ng Hunter Association. Bago nila namalayan ay bigla na lang may tumalon mula sa airship, na kung saan ay nabunyag na ito pala ang chairman ng asosasyon na si Isaac Netero.